Itatakbo sa opisina mo. RMN ang radyo mo. Itatakbo sa radyo mo. Sa radyo mo. Oras sa tatak alas 7:44 sa Bintag. RMN. Matalinong talagayan, napapanahon at pinag-uusapan. Dito diretsahan, walang paligoy-ligoy, walang bulahan. Straight to the point. Mas malamang usapan, mas mabusising talagayan. Komentaryong mas mauunawaan. Straight to the point. Alas 6 ng umaga. Straight to the point. Isa na namang produktong Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Straight to the point. Mga kasama, welcome sa tuwang second portion sa tuwang programang Straight to the Point. Straight to the point. Tugtog na sa alas 8 media sa Bintag. Sa ngalan ni kasamang Ramil Indurang Hermana, hindi nakaubang Cargamina si kasamang Junior Kamagay, hindi si kasamang Jesse Chris Kirabato. So kita sa mag-uban-uban karon hanggang sa alas 8 media sa Bintag sa pagpadayon sa ating misgutanan karong Bintag. Kung insakto lang ba ang simulang 306 pesos gabi sa casual and contractual na empleyado sa kagamahan ng Bukala, subay sa naapibahang ordinansa sa Konseho. Straight to the point. Minato ang hapanyarig pagtaga ng mga kasama. Unya, tatay inyo na nababati ang mga nagdadayang pamayag, mga statement na bina. Reaksyon sa ito ang pipila ka mga empleyado sa lokal na panggamahan. Kalabot sa ito ang hisgutanan karong Buntaga. Magikan sa 200 pesos na kuan nila daily rate sa ito ang mga casual o contractual sa City Hall. So, karon na naaprobahan na ang ordinansa sa Konseho, kalabot sa from 200 pesos nato na sa 306 pesos na suwila nato sa tuan ng mga casual. So gani sa tuan na pipila ka mga empleyado sa gobyerno kagapit nato ang nangyinabi. Gani akong tabang kanila ang pag-increase sa ilahang suwila na from 200 to 600 306 pesos. So kung nabi pa sila nakaya nila nakaya nilang mabuhi sa 200 pesos mas nabaw na karon sa 306 pesos. Dili pa ito at pandako mo siya ang tabang alang kanila. Straight to the point. Pero mga kasama, kaupan nato sa Pikas Linya, si City Councilor Attorney Manny Salibay, ang ato ang chairman sa Committee on Human Rights sa Sumanan sa Konseho. Kalabot sa ato ang hisgutanan ng karon. Pinagalikan sa pag-increase sa sunod sa ato ang mga casual o contractual na empleyado sa kagamahan ng lokal. So katungod, good nila ning hatagan sila og increase sa ilang sunod. So naa sa Pikas Linya, bawa nato si City Councilor Attorney Manny Salibay. Straight to the point. Mayong punta na Kenny. Kasamang Jesse Chris, good morning. Good morning usab sa tanang nagpaminaw karon. Labi na sa itong mga kauban sa Arimin family, mayong buntag. Okay. So, Kenny Manny, ang nato ang hisgutanan na pero nga buntaga. Kung insakto lang ba ang suhulan ng 306 pesos nato sa mga casual nato ng mga empleyado, mga casual o contractual na empleyado sa kagamahan ng lokal. So, sa katanaang probahan na ordinansa sa Konseho na from 200, mo lang siya na 306 pesos ang ilang hanggang suhulan. So, katulad yun sa ato ang mga casual o mga contractual na empleyado na adunay pag-increase sa ilahang kuan sa bilang. Tinuod ka na kasamang Jesse Chris. Ug kung imong lang taon, long overdue na gyud kining pagpa-increase unta sa suhulan sa mga empleyado casual sa gobyerno, mga contractual, mga hired through plantelia, kitong mga project worker o laborer sa City Government of Iligan. Okay. Dayon na kung imong makita kasamang Jesse Chris, ang pinaka-minimum nga gihatag nga rate is 306. 306. Pero kung imong lantawon sa uban nga mga kuan pod natad sa klase sa serbisyo nga ilang ihatag, doon na po'y corresponding po nga tag-as pareha sa mga medical officer 3 nga mukabat og 757.59 per day, di ba? Include na nini ang supervising administrative officer nga mukabat og 757.59
59. Pero ang basic gayod, ang minimum gayod mo ang 306 nga rate kada adlaw, 36 pesos. Kung imong tanawon kasamang Jesus Christ, dugay lang ang panahon kining 200 pesos. Labtan kay nako ni sa diyang napakita sa sa City Government of Iligan. Dayon kalipay nato tungod sa pangamahan ni Councilor Bong Abragan na mugna kining usa ka nindot nga kining ordinansa mipanday aron no pagpa-increase sa suhulan nga gidasunan sa tanan nga miyembro sa konseho kuan yun mas motion ganini kasamang GC Cruz uban usab sa pagtuang pamuno legislatiba si Vice Mayor Rudy Marso, di ba? Okay. No, dayon kini kun imong tanawon kasama ang GC Cruz, gamay ra gud kun imong i-tanawon ang kalisod sa panahon karon ang kining 306 nga basic dili pagyud ikasarang ba pero gilantaw sa konseho sa Dakbayan nga ang ayan gayud nga tagaan sa pagtagad ang katungod sa mga empleyado nga tagaan sa usbaw sa suhulan kay tungod sa kalisod sa panahon kinahanglan nga tagaan usab sila sa dapat unsay ihatag kanila. Okay. Kung kini 306 lang pero kini nagpakita lang ang kaikag ba ang kuno ni ang punto ni is adunay intensyon ang gobyerno sa Iligan nga muhatag og pagtagad, muhatag og kinibang importansya sa mga empleyado nga naghago usab nga mo serbisyo, mutabang mo ayuda sa mga regular nga mga workforce sa atong gobyerno. Okay. So labi na karon ato nimo na padayon ang pagtaas sa mga presyo sa atong mga paluliton karon o ang pagtaas sa ato ang kuryente. So ang pag-increase pa sa suhulan sa atong mga empleyado is dako pud siya og tabang. Tinuod ka na og kinahanglan pagani kung mahimo pagani increasean pagud nato pero base ra man gyud ni apan availability of funds man ang basis ani good Chris kana magdepende mo ta sa pila nga atong availability of funds pondo di gobyerno sa tuang ba sa tuang kwarta diha. So mo na base ani sa sa pagtuon sa komitiba ni Councilor Bong Abragan kini ang namugna nga angayan nga ipa-implement karon. Pero sa umaabot naglawom kita nga napay dugang mga increase nga in the future pananglitan kung mulipang na mulambo na ang industriya balik din sa Dakbayan Siligan. Okay. So mo na ang ginauman nga pag-abri pohon kung madayon ang kining NLC. Ang domino effect nga mulambo ang sa Dakbayan, mudagan ang mga industriya, mudagan ang patigayon, dagan sa pagmubayad og buwis, dagan ang makolekta sa sa ato ang lokal nga gobyerno, dagan sa pagmahatag nga benepisyo ngadto sa mga empleyado. Muna kita tanan kuan gud Chris kinahanglan manawagan gud og panagiusa, pagtimbaya lang sa kalinaw ug kalambuan sa Dakbayan para gud nga mabulahan kitang tanan nga nakakuan nini makatagamta mo niya nini lakip na ang kitong the poorest of the poor dinhi sa Dakbayan Siligan kasama Jesus Christ magagamit usab sa mao nga paglambo. Okay. So dako kayo siya og tabang ato ni sa lain na bahin na ato ni Manny karong bulan na sa Agosto gilauman na i-launch na ang mga mga nagkadayon nga center sa barangay din sa Dakbayan sa Iligan ang kinabutawag nato og Barangay Human Rights Action Center. Base usab kini sa ordinansa nga atong gipangamahanan kasamang GC Chris nga dasunan usab sa kinatibok ang konseho sa atong Dakbayan ang pagmugna gayud og Barangay Human Rights Action Center. So matag barangay nga kuan na kinahanglan nga didto na sa barangay base na ang atuang ang paglihok sa sa pagprotekta usab sa tawhanong katungod. Matag barangay dunay kaugalingon nilang Barangay Human Rights Officer nga kuan gid mapahimutan dia sa matag barangay kay ang atong tuyo og tumong nga paligunon man ang barangay, di ba? Ang ilan nga paligunon gud ang barangay kang barangay kung walay barangay, walay syudad. Kung walay syudad, walay nasod nga Pilipinas, di ba? Okay. So dako ni siya utabang sa ato nga mga residente labi na ato mga naa sa mga bukilang bahin na dinhi sa atong syudad tungod kay mga reklamo nila mga mulo pwede nila utabot sa Barangay Action Human Rights Center. Kitulod ka na samang Jessica gani dinhi sa ni atong milabeng semana kun imong hinumduman dito ka ang pagbisita. May bisita ang mga personalidad gikan sa National
Commission on Human Rights dinhi sa Ligan tuyong tumong sa paghatag og kuan ba kana bitong ilang project ilang i-kuan diri pa-implement dinhi sa Dakbayan Siligan ngatong tabangan. Una ko no, ang first step is to create barangay human rights action center. Dako ilang kay nga kasamang Jessica tungod kay na human naman dayon ang ato ang ordinansa. Last December 2013. Mo to nga nalipay sila. Okay. Kita gud nga ang ordinansa po gihawon po nato during sa human rights International Human Rights Month, di ba? Okay, last year, December. So nakita nila nga buhi day aktibo day ang Human Rights Committee dinhi sa Dakbayan Siligan labi na gud ang Human Rights Center dinhi nga pangulo usab ni Farouk Batara, di ba? Okay. So mo na nga ang nahitabo is na kuan sila na lipay sila. So nata sa second phase. Unsay second phase ang second portion nini mo ang bansay sa mga opisyalo niya, mga officer niya sa barangay ang muhatag niini og ayuda sa pagbansay, pag-training kanila mo ang Commission on Human Rights. Okay. Nga pasalig gyud kanato nga motimbaya gyud sila sa Dakbayan Siligan sa Committee on Civil, Political and Human Rights pagbansay nining mga action officer kay para gayud nga maprotektahan ang tawhanong katungod ug mapalambo ang dignidad sa matag tao diya sa kabarangayan kasamang district. Okay, so dali na kasi mga ato ni namin sa ato ang pagkiginabi ni Mama Marley Tudal ang Information Officer sa Commission on Human Rights sa last week atong pagbisita nila dinhi. Gawa sa pagluna sa Barangay Human Rights Action Center, hinuon sa ang modelo ang MSU-ILT aron sa modelo sa tanan ng mga colleges din sa Dakbayan Siligan sa pagbutang usab og Human Rights Action Center sulod sa mga tunaan sa mga kolonyo dinhi sa Dakbayan sa Iligan. Correct. Ngano man tungod kay ang eskwelahan man, ang mga institusyon man sa mga learning institution diya man magsumikad ang kahibalo kung unsaon pagprotekta sa tawhanong katungod, unsay katungod sa matag usa ug unsaon pagprotekta niini nga mapanamas-tamasan. Okay, so sa mga eskwelahan. Sumana nga ang MSU-ILT mo gihimo karon kay tungod kay nakakuha naman sila, nakaumol naman sila og ilahang center. So gidasig na to ang uban pagud nga mga institusyon dinhi sa Dakbayan Siligan kasamang GC uban nga mga colleges nga mo butang usab og Human Rights Center sa ilahang matag eskwelahan kay ang katungod sa mga estudyante kinahanglan nga panalipdan og protektahan usab ug makita nga ang matag usa dunay tawhanong dignidad nga ang yan gayud nga tahuron og protektahan. Okay. So, gikan na sa mga barangay, gawa sa ato ang mga residente sa matang barangay, inyong manatagan sa og paglagad ang ato ang mga estudyante sa mga koloyo dinhi sa ato ang syudad. Okay. So, kini man wala na kung mapangutana basta nakaitabot mo mensahe wala sa ato ang mga segundo pa mga karuntanga. Napagyud diya kasama si Chris. Kagahapon lang pagkanaog na sa ato ang second father na to atong pamuno legislativa si City Vice Mayor Rodi Marso ang usa ka legislative order nga nag-create sa Legislative Ad Hoc Committee to protect the unequivocal interest of the city government of Siligan in the national global steel premises in aid of legislation. So mo kini ang gi-create karon sa ato ang City Vice Mayor base kana sa ato ang gipangamahanan nga resolusyon ni atong milabay nga Martes kasamang GC Chris tuyo og tumong nato kay kita nga naa dinhi sa Dakbayan Siligan kita mga lumulupyo dunay interest ang katawan sa Dakbayan Siligan dunay interest niya ng mga property sa NEC ngano man tungod kay dunay utang ang NEC kanato sa atong tax collection nga wala pa nila mabayari. Kinahanglan usab nga dili basta-basta mga hanaw, mga wala kanang mga propriedad dia kay ato ang ni abot sa atong dalunggan sa konseho nga grabe ang looting nga nahitabo mas looting gipangkawat gipangkawat ang mga piyesa uban pa nga mga importanteng butang diya sa maong planta apil na katong sa staff house gipangahoyan pa yun ang mga kahoy klaro nga gipangahoyan yun kasamang GCS og kinahanglan ma-involve nini ang mga barangay nga dunay kalampigitan nini barangay Tuminubo ni
Kapitan Shakur, di ba? Yung man, sa Barangay Suarez. Sa Barangay Suarez, si Kapitan Silika Jr., di ba? Silika. Sa Barangay Santa Elena, si Kapitan Roberto Alicaway. O sa Barangay Maria Cristina, si Kapitan Jeffrey Ray Balanay. Ganun, tungod kay dunay bahin ang mga barangay kining nalambigit ng barangay. Tanan nga barangay Siligan dunay kalambigitan sa mao niyang taxes nga makuha nato. Pilay la 40% ko na imagine ka kagapot nga protektahan pud nila ang ilang mga interest din ng mga planta ug sa uban pa nga mga interest sa mga tax collections nga mahitabo dinhi sa atong dakbayan mo kana kasama si Chris nga kitang katawan sa Iligan katanan doon natay kalambigitan ini nga angay natong usahon pagka umol ang usa ka kusog nga moprotekta sa ato ang katungod og angay nga kuhaong interest din na nang maong planta ug paghiusa kitang tanan sa manawagan ako sa mga diskis nga padayon kita nga mag-ampo lang gyapon alang sa panaghiusa sa mga lideres sa Dakbayan Siligan, alang sa kalinaw sa ato ang dakbayan ug alang sa kalambuan nga atong masinati ugma ug karon ug ugma. Napunta nga panaypdan kita ni Senior San Miguel kasama ang Jesus Christ. Daghang kayong salamat Atty. Manny nga nakawagan ka naman sa programa Straight to the Point. Daghang gusto salamat ug regards to Manager Kuya Ramil. Okay. Wala problema. Kaya daghang salamat. Good morning. Radyo mo, Nation was straight to the point. Mga kasama, ito si Ring Council at Ring Manny Salibay ang chairman sa Gawin Juan White sa wanana sa konseho. So katulad dahil sa ato ang mga casual o mga kontraktual na empleyado sa Kumanan ng Bukal na adunay pag-increase sa ilang simulan o gani yung mismo nga ang chairman sa Gumanay ang nanghinaot na gawas yung pag-increase ka rin na 306.200 pesos unta naglawa sa sila na aduna pa lain na pa yung mga sa pag-increase sa sulan sa ating mga empleyado sa Kagamanan ng Bukal. Straight to the point. Oras at tatak alas 8:01 sa buntaga. Oras natin kaniya sa nagdina sa Johnny's Washing sa tamang control. Matipid pa sa 2 bareta ang 10 pisong joy. RMN. At sa aking tintang joy pildi ang duha ka bareta nyo. Buyak ibukuglo aron walay awas kani. Sa atong kontrol sukat karon joy na sa mga sa atong kontrol pagkiro pa sa duha ka bareta. 10 pesos ka joy control. Price based on SRP. Sa tamang control, matipid pa sa 2 bareta ang 10 pisong joy. Mensahe alang sa maayong panglawas. Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, ug magsigi kog ihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Ug niubos gyud ako blood sugar. Na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement ug pagpanihi. G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy, FK Pharmacy, AGR Pharmacy, Right Meds Pharmacy, Lois Pharmacy, ug sa ubang mga butika. Ang pinakakusog G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog Ikwag pang sa toxins o pagbatian. G-Detox Plus Herbal Capsule. Apil na sa on-air millionaire promo sa San Miguel Beer. Palit lang sa San Miguel Beer ug pagtigom na sa unom ka 2014 mark nga tansan. Isulod ang mga tansan sa usa ka puti nga legal size nga sobre. Isuwat sa gawas sa sobre ang pangalan, edad, Pinoy-anan, numero kung diin matawagan ug pirmahe. Ug ipada sa mga simbihan sa RMN ug IFM sa Tibok Luzon. Pwedeng makadaog sa 20,000 pesos sa sinimanang pagbula ug usa ka milyon ka pesos sa grand draw. Pag San Miguel Beer na ug basin ikaw na ang sunod nga makadaog.
Basaha ang mga posters para sa detalye. Review H FDA CFRR Permit Number 0207 Series of 2014. Ang promo sugdan sa Mayo 5 hangtod Agosto 2, 2014. Drink responsibly. Ipadala lang ang inyong mga entries sa RMN Dix IC Iligan, 4th floor, Pops Mejia Building, Ruas Avenue, corner, Aguinaldo Street, Iligan City, o di baka sa SMB Sales Office, Circumferential Road, Barangay Aguada, Osamis City. Sa muling pagtitipon-tipon at di malilimutang pagkakataon. Pag may Emperador Light, may selebrasyon. Araw-araw may bagong rason. May bagong rason. Gawin mong light ang buhay ngayon. Emperador Light. Gawin mong light. Drink responsibly. Apil na sa on-air millionaire promo sa San Miguel Beer. Palit lang sa San Miguel Beer ug pagtigom na sa unom ka 2014 mark nga tansan. Isulod ang mga tansan sa usa ka puti nga legal sized nga sobre. Isuwat sa gawas sa sobre ang pangan, edad, Pinoy-anan, numero kung diin matawagan ug pirmahi. Ug ipada sa mga simbihan sa RMN ug IFM sa Tibok Nasud. Pwedeng makadaog sa 20,000 pesos sa sinimanang pagbula ug usa ka milyon ka pesos sa grand draw. Pag San Miguel Beer na, ug masing ikaw na ang sunod nga makadaog. Basaha ang mga posters para sa detalye. Review H FDA CFRR Permit Number 0207 Series of 2014. Ang promo sugdan sa Mayo 5 hangtod Agosto 2, 2014. Drink responsibly. Ipadala lang ang inyong mga entries sa RMN Dix IC Iligan, 4th floor, Pops Mejia Building, Ruas Avenue, corner, Aguinaldo Street, Iligan City, o di baka sa SMB Sales Office, Circumferential Road, Barangay Aguada, Osamis City. Tol, tanda mo nung pasakay ng tren. Halatang type mo si Gwen, kaya iniwan ka namin. Basta't solid ang samahan, at swabing-swabe ang inuman. Usapan natin kung magaan, usapang kompanyero light yan. Malalim ang pinagsamahan, magaan ang usapan. Basta may kompanyero light brandy. Drink responsibly. Mensahe alang sa maayong panglawas. Ako si Ken Patangan, Barangay Kagawad, sa Pian Polanco, Zamboanga del Norte. Sakit kayo akong pagpangihi ug tagagmayra akong maihi. Sa pag-inom na ako G-Detox Plus sulod sa tulo ka adlaw, akong namatikdan nga dunay alibyo ug nagtuo ko nga kung akong padayonon maayo gid ko. Nakahurot ko 15 ka kapsul ug natingala kog dako kaysa pag-ihi nako dunay ning gawas nga kidney stone pareha kadako sa filter sa sigarilyo. Karon maayo na akong pagpangihi. G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy, FK Pharmacy, AGR Pharmacy, Right Meds Pharmacy, Lois Pharmacy, Dial Me Pharmacy, Shama Drugstore, ug sa ubang mga butika. Ang pinakakusog, G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog, iwag pang sa toxins o palatian. G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog, G-Detox Plus. G-Detox Plus Herbal Capsule. Daghan ang nakadayeg sa bago pamaagi nga pagserbisyo sa ENR Hospital. Matod pa sa nakapa-admit na, giatiman gid sila sa mga maabi-abihon o maatimanunon nga mga nurses sa hospital. Sunod lamang sa 5 ka minuto sukad pag-abot, gitagaan sila og pagtagad og dili na dayon pangayuan og deposito. Ang ilang mga nurses maayo mag-atiman og matinud-anon sa ilang trabaho. Dili ka na patagdon og ang mananambal mohatag dayon sa sibo nga tambal para sa imong gibati. Ang ilang mga kwarto limpyo kaayo og atimado gayud mo trabaho ang ilang mga orderlies. Bugnaw usab ang hangin gikan sa dagat ug ang hospital gipalibutan og daghang kahoy. Ang ENR Hospital nag-implement na karon sa all case rate sa PhilHealth.
Diin ang nagkaralain nga mga sakit dunay rate nga gipagamit ang PhilHealth. Ang uban gani nakauli nga walay dugang bayronon nga excess tungod sa benepisyo nga nadugang sa ilang Blue Card membership. Sa sunod ninyo nga magkinahanglan sa serbisyo sa mga hospital, taga ipagtagad kining serbisyo sa ENR Hospital. Libre usab ang diabetic screening o paghiling sa inyong blood sugar o blood pressure aron maibaw-an kung diabetic ka ba o dili o tag-as ba ang imong pressure sa dugo. Adto lang sa ENR Hospital matag ikatulo ka Miyerkules matag bulan, alas 6 taman alas 7 sa buntag. Ayaw kaguol nga magutman kay ang hospital mao ibubuhat o pamaagi nga dili ka magutman human kuhag sample sa imong dugo. Ayaw usab kalimti ang newborn screening o breastfeeding lecture matag ikaduha nga Miyerkules matag bulan, alas 2 hangtod alas 3 sa hapon sa ENR Hospital. Ang newborn screening para sa mga batang bag-ong natao aron nga kalikayan nila ang mga sakit nga pwede makoreksyonan sa mga bag-ong natao aron dili madala sa ilang pagtubo. Charmy Ann Aero City Badjon, HR Manager, Administrative Assistant CHCP Marketing Manager sa ENR Hospital. Daghang salamat. Gino, padaw na kumatrabaho. Nag-meeting akong katog kay nang haplas kong Herbalaya. O tungod sa talagsaon ka mo, pwede ko pamakag mga insekto. Atcha! Isipan ka? Nga naman, mag-abot mong ginawa kung makakita na ako, no? Hilom oy, so ina ako sekreto gin. Herbalaya liniment oil. Maayo ni kadili ta dali masakit. Himso pang atong kalawasan, hapsot ang atong pamati. O, Mikay, ako dayon ang suwayan. Ikaw na good na. Herbalaya liniment oil. Gamit na. Warigala, ang Herbalaya Lubricant Oil, mapalit na sa inyong mga suking tindahan. Apil na sa on-air millionaire promo sa San Miguel Beer. Palit lang ug pagtigom sa unom ka 2014 Mart nga tansan sa bisan unsa ining mosunod. Gold Eagle Beer, San Mig Light, Red Horse Beer, San Miguel Pale Pilsen o San Miguel Flavored Beer. Isukip kini sa usa ka puti nga legal size nga sobre. Isuwat ang personal details sa gawas sa sobre ug ipada sa mga simbihan sa RMN ug IFM sa Tibok Nasud. Pwedeng makadaog sa 20,000 pesos sa sinimanang pagbula ug usa ka milyon ka pesos sa grand draw. Basahan mga posters para sa detalye. Per DOH, FDA, CFRR Permit Number 0207, Series of 2014. Ang promo sugdan sa Mayo 5 hangtod Agosto 2, 2014. Drink responsibly. Ipadala lang ang inyong mga entry sa RMN Dix IC Iligan, 4th floor, Pops Mejia Building, Ruas Avenue, corner, Aguinaldo Street, Iligan City, o di baka sa SMB Sales Office, Circumferential Road, Barangay Aguada, Osamis City. Tuwing magkakasalubong kami ng crush ko, lagi niya akong hinahabol ng tingin. Thanks to the new Camay Passionate Papaya Beauty Bar, I get naturally fair, soft, and fragrant skin. Sa skin na habulin, romance is always in. New Camay Passionate Papaya. Visit the Camay Philippines Facebook page today. Gusto ba ka mo manalbaho gawas sa nasod? Sama sa Singapore, Malaysia, Kuwait, Dubai, Qatar. Dili na ka na problema. Tungod kay ang WorldQuest International Manpower and Services Incorporated na may POEA license number 155-LD-051012-R. Nagkinahanglan karon og mga domestic helper, babysitter, lady cook, private tutor, private nurse, private midwife, DH caregiver, beautician, massage therapist, lady driver, ug cook. Ang WorldQuest International Manpower and Services Incorporated nagtanyag og libreng bayad sa passport, kompletong medical examination, P1 and P2, food and accommodation in Manila, TESDA training and seminar OWA PIDOS, PhilHealth and Pag-ibig, insurance policy, ug libreng pamasahe padulong sa Manila. No placement fee, no salary deduction. Alang sa dugang kasayuran, bisitahi ang ilang buhatan nga nahimutang sa General Aguinaldo Street duol sa Palaong Market, Iligan City. Ug mahimo usab mo kontak sa cellphone number 0999-7639-826 ug 0926-510-9604. Kung pangita si Miss Elma Magbaril. Ang WorldQuest International Manpower and Services Incorporated upahigayon og interview alang sila mga aplikante karong Sabado, Hulyo 19, 2014 diya mismo sa ilang buhatan nga nanahimutang sa General Aguinaldo Street, Palao, Iligan City. Alang sa dugang kasayuran, pangita si Miss Elma Magbaril ay kalimot karong Sabado, Hulyo 19, 2014, WorldQuest International Manpower and Services Incorporated. Pagbantay sa mga illegal recruiter. Mga amigo, mga amiga, kini si Romel Tuico. Dili tanang mahal, lami. Sama sa mga imnunon. Dili kay barato, batik. Sulaye, Fighter 50. On the rocks. Suave,
bagsik ang igo ug dili sakit sa bulsa. Fighter 50 diri nata sa naandan ug gipalamay pa jud. Fighter 50 kini ang tinuod ug dili lang feelings. Kini si Romel Tuico, mag Fighter 50 on the rocks na ta. Dili tanang laki gwapo, dili tanang gwapo laki. Drink responsibly. DXIC. Tatak RMN. Straight to the point. Pinag-uusapan, dito diretsahan, walang paligoy-ligoy, walang bulahan. Straight to the point. Mas malamang usapan, mas mabusising talakayan, komentaryong mas mauunawaan. Straight to the point. Alas 6 ng umaga. Straight to the point. Isa na namang produktong Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Straight to the point. Mga kasama, sa pagkaroon sa tuwan ng hisgutan na karong na buntaga, kalabot sa pag-include sa sulan sa tuwan ng mga casual kontraktual na empleyado sa kagama ng Lucana. Pininsakto na ba ang sulan na 306 pesos na increase ang gikan sa 200 pesos at ilo sa napunan na ordinansa sa konseho. Straight to the point. Kaya kasama namin sa taon, happy 4th birthday sa ako ang inanaka si Joseph Bray Angelo Australia din sa Kaaswagan, Lano del Norte. Karong adlaw, happy 4th birthday to baby Joseph Bray Angelo Australia din sa may Kaaswagan, Lano del Norte. And of course, bayong buntag ug maayong pagpamina sa taong mga kagalaan gikan sa Kaaswagan, Lano del Norte. Straight to the point. Kaya sa taong belated happy birthday to Mama Nanette Antiquiasa, ato ang Executive Director sa EcoWorld. Na happy birthday. Kagapa na siya na adlaw. Gikan sa Arnabel sa Isinunana sa IFM. Again, kung mga kasama ito, asang paminawon ang pamahiyag sa ito ang head. Gikan sa Dole kalabot sa ito ang hisgutanan na karong buntaga. Dole iligan head Romeo Caballo Gibetwag na ano igong rason ang pag-usbay sa sinulan sa mga casual sa City Hall. Kasama mo sa balita, Junior Kabandaya. Tatak RMN. Investigative Report. Adunay insaktong rason ang gihimulakan sa kagamanan lokal sa paghatag sa tukmang suhulan sa mga casual nga empleyado pinaagi sa pag-aprobar sa 306 pesos na minimum wage. Kini mao gibutyag ni Department of Labor and Employment o DOLE Chief Mr. Emilio Cabanyog. Matod pa ni Cabanyog, ang ngayon lang gayud nihimo ang lokal nga pagagamanan sa paghatag ng insaktong nga sweldo sa mga casual tungod man sa una giaprubahan ang maong suhulan sa konsultasyon o mga public hearings. Ipanginaot ni Cabanyog nga maimplementar na unta kini sa hingpit o mapangitaan ng insaktong budget aron hayang makadawat na sa taas-taas na rate sa sweldo ang mga casual sa City Hall. Actually, very reasonable na siya kay kanamanggod na minimum wage is naman na itong prevailing minimum wage sa private sector. Nagawas na siya sa nagawas na siya na amount after study na yung mga research doing public consultation na siya. So, I would presume na we can presume na kanang amount is just unfair para ma-meet na to ang living standard. After sa government ay also entitled to the decent living standard. So, bayo kayo nang amok sa local government ilang na basis sa pagkakagog minimum wage sa itong mga casual o sa border workers sa local government institution. Manginawag lang ito na ma-implement yun na siya. Siyempre, napamanay budget allocation from the local government at very beneficial sa part sa itong mga trabahante gobyerno. Ang panayag din sa inyo Kabanyog sa Dolly nga nainabi sa Radyo mo Nationwide. Kasama mo sa Dolly, Junior Kabanday, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Straight to the point. Kailangan sa matato ang head sa Dolly, pinagawa mo sa inyo Kabanyog. Binibitya na ado nag-iigong rason ang pag-usbaw sa sunan sa mga casual na mga kontraktual na empleyado sa kagamanang lokal. Pero kasama sa Pikas Bahay natin na paminahon ang pamayag isad ni Mr. Agustino Orot ang sa Federation of Democratic Labor Organization ng FDLO din chairman mo siya sa Committee on Alliances of FDLO din nagtuon dakong tabang ang 306 na sulan sa mga casual o kontraktual sa kagamanang lokal. Kinatun sa ito ang personal na pagkiginabi kagapong adlaw ni Agustino Orot sa FDLO. RMN. Investigative Report.
Dakong tabang alang sa mga empleyadong kasyual o kontraktual sa City Hall ang giaprobang ordinansa tungod sa pag-increase sa ilang suhulan gikan sa 200 pesos ngadto sa 306 pesos. Mao kinani mong pamahayag ni Mr. Agustin Orot, ang chairman of Liaison Committee sa Federation of Democratic Labor Organization or FDLO Region 10. Ato sa dinhisgutanan ning Sibian kung insakto lang ba ang suhulan nga 306 pesos ngadto sa mga kasyual o kontraktual nga empleyado sa kagamanang lokal subay sa naaprubahan nga ordinansa sa konseho. Sa pagkiginabi sa Radyo Mo Nationwide, matod pa ni Orot ang nakong tabang nga nakinialang nga to sa mga casual o kontraktual. Gani kung kahinumduman, nakaabot pa kini sa 200 pesos kaniadtong casual pausab kini sa City Hall. Dugang pa ni Orot, humana nga naaprubahan ang nasampit nga ordinansa ug mapatuman ni kini sa kadugay higayon karon lang usab kini nahitabo sa administrasyon ni City Mayor Celso Rehencia. Base sa sa what is provided by law, kay gikan na sa Regional Tripartite and Needs Productivity Board. Ilan ang gikuan, affirm lang sa sanggunian. Wala rin ko, mga kuan kaysa una, nakagib at pukudag 200. Di na ron kung ang problema sa syudad na ba? O asa ko aon, kay labtan nila nila sa kadakaran. Basta mapatawag na ng RTD-WPB o public hearing may tungod sa silduhan. Sila may authority. So, kay kuan na, i-mandate mo na sa Article RE 6715 nga ang Needs Board regionalized na. So, na-increase na sa mga 20 na kung ma-implement na landis, ang administration na rin sa nakayin mo na. So, kung sa Needs Board, i-implement niya. Wala po kayo na development. Ang tingog ni Mr. Agustin Orot, ang chairman of Liaison Committee nga nirabi sa Radyo Mo Nationwide. Kasama mo sa FDLO, Jessica Chris Kinabato, Tatak, RMN. Radyo Mo Nationwide. Straight to the point. Mga kasama na ito ang nahulong na pamayon ni Mr. Agustin Orot sa Federation of Democratic Labor Organization. Ito ang chairman sa Committee on Liaison sa FDLO. Doon ay kayong dakong tamang ang 306 nga sa ilan sa casual and contractual sa kagamahan ng lokala. Lalo mo, inisip na yung casual usap kinikari ato sa city government. Nakabot pa si Orot sa pagkinabi ng 200 pesos na suulan sa tuang mga casual sa City Hall. So gani nakadawag usab kini nga sukad kami adto kanilang sa administrasyon ni City Mayor Celso Rehencia adunay mga pag-increase sa suulan sa tuang mga casual o kontraktual nga empleyado sa kagamahan ng bukala. Straight to the point. Mga kasama, inyo sa tuwang nga pagbalik, inyo nga mabadi ang pamayo bisada ni City Councilor Attorney Bong Abogano Jr. ang chairman sa Committee Labor sa Walang sa Konseho. Inyo na sa kaulaman po ng empleyado sa City Hall ay may padat sa iyang pamahayag ang inagin ditalipay ang pag-increase sa iyang sulan from 200 pesos nga to sa 306 pesos. Straight to the point. Mga kasama sa ato ang hisgutanan karong buntaga, doon ato ang ato ang linya alam sa mga reaksyon. Kalabot sa ato ang pagtaraw sa ato ang hisgutanan kung insakto lang ba ang sulan nga 306 pesos nganto sa casual o kontraktual nga empleyado sa kagamanang lokal subay sa naprobahang ordinansa sa konseho. Again, from 200 gani adunay mga empleyado sa social mga single parents nga sila nakapauskola sa ilahang mga anak gikan sa ilahang sulan nga 200 pesos. So sa pag-increase karon nga 306 pesos mapuntang kung nabuhi nila o nakaya nila nga 200 pesos lang ang ilahang sulan masabot na karon nga 306 pesos apan ilang kining gikalipay o gani dako sa kini og tabang alang kanila apan bisan tuod nga alang kanila kulang ang 306 pesos tungod sa rason usab nga padayon nga pagtaas sa ato ang mga nagurang palabito sa kuano mga naguna natin nga mga palabito mga panginahanglan pang adlaw-adlaw o usab ang padayon usab nga pagtaas sa ato ang kuryente. Sa padayon nga pagtaas sa ato ang kuryente. So, alam kanina, dili siya paigo apan inang gitalipay ang pag-increase sa suhulan ng atong casual o kontraktual nga empleyado sa City Hall. Straight to the point. Mga kasama, ato siyang paminahon ang panayag bisada ni City Councilor Bong Abogano. Nagtong insakto lamang ang gihatag na usbay sa suhulan sa casual nga empleyado sa City Hall. Kasama mo sa balita, Junior Kabanday. RMN Investigative Report.
Report. Insakto lamang ang gihatag nga usbaw nga sa hulan alang sa mga kawani kasyual sa City Hall. Kini nga gibutyag ni City Councilor Atty. Providencio Bonga Bagan Jr. kinsa nga mahan aron na mahimo ordinansa ang 306 pesos nga sulan sa mga kasyual. Matod pa niya Braglan 16 na katuig gikan sa minabayang mga administrasyon nga napaghapon sa tag 200 pesos ang sweldo sa mga kasyual hinungdan nga ngayon lamang panahon na nga ma-increasean kini gumikan dili nakaigo ang 200 pesos sa inabaw adlaw nga panginhanglanon sa mga kasyual. Sakto rin na ang ato ang pagkananga-rate na 6 na minimum wage ng negosyo. Bakit o ka na siya sa regional tripartite, no? O ka 299 ka na siya ang basic o ang iyang cola is 6 pesos. Then, so, total ka na o ka 306. Kung sumayon ta ang pag-grant sa ato ang rate sa ato ang mga kasual na pinailang na sila classification may aid o na-apply assistant. Ato pa ka na may aging mga administrasyon sa kang Mayor Quijano pa ka na, no? Yan yes. Niya pagkauman wala na yun na sundi o pataas since 1998 pa na. So kanang 1998 sa pagkakaroon ng 16 anyos ng miagi, wala pa yung taon sila na increase. So nakita na to na ang nag-increasean kay pila naman na 200 pa o sa naman nakabalon sa estudyante dili naman pang pamilya. So ang ato ang ibuhat is ipa-increasean yun na to 306 in accordance sa COA resolution o sa Tripartite Wage Board. So kani po subject po ni siya for increase if ever nga mo maghimo na po pag-ong wage order ang Regional Tripartite Wage Board. Subject po ni siya sa pagpataas kung na-apoy available funds. So talag yun, ngayon may yun po sakto rin yun kapag saan na to ang sildo ikan sa 200 kung pataas po po sa 306 na ito ibutang sila sa team level of 306 kay mo kalimando sa itong COA resolution. Ang panayag ni City Council Atty. Providencio Bonga Bagan Jr. na inabi sa Radyo Nationwide. Kasama ba sa City Council, Junior Cabanday, Tapak INF. Radyo mo nationwide. Straight to the point. Mga kasama na ito ang nimong na panayag ni City Councilor Atty. Providencio Bonga Bagan Jr. na nag-insakto lamang ang nagyapag na usmaw sa suhulan sa mga casual na empleyado sa City Hall. Ikaw na natin sa Pikas Linya, si City Councilor Bonga Bagan Jr. alam nga sa ito ang alam nga sa bigang panayag na kalabit sa ito ang hisbitanan na sa Pikas Linya, maayong buntag sir. Straight to the point. May pumbuntag sa susuging Tabiminaw. Salamat din kayo na natagaan chance no nga mapa-increase na to o mapahayag sinuhang sa programa sa at labi na sa itong manager nga buutan nga si Ramil Borong. O tinod na Chris nga ipaningkamutan yun nato na nga ma-increase ang ato ang kung ano ang sulat sa ato ang mga casual diya sa Gatabaw sa City Hall. Okay. Kay ang mahitabo mo ni Ana is pagka-kuan yun, elect na ko as pagkapili sa ako na isip mo chairman sa Committee on Labor atong itan-aw po na daghang problema po tao ng ato ang mga kabahante diya sa mga private sectors. Okay. O gani sa wala sila problema sa mga minimum wage, kundi nila problema sila sa mga status kaya nga mga sirado ang planta. O diya ato po sila ipangtabangan o nalagi uban ng mga planta nga di pa din makabayad dito. Pero ang ating itanaw is ang ato apong casual workers diri sa ato ang city government. Okay. Akong gisubay ato pang 2011 ato ko sa DBM kung unsay alay ihatag na increase para sa atong casual employee. Sa 1998 katao na sila through a resolution na nagadawat og 200 pesos at least sa mga laborer. No? Naman ko na siya gitawag na administrative aid. Kanang administrative aid na nagka-rate na siya ng 200, na 237, 247, 260, 299. But yet, these are aids, not assistant. Kanang assistant, nakabutang na siya 320, o taas, no, papataas. Now, ang atong concern is about kaning 306
306 below. Kaya amo na ng minimum wage karon diri sa iligan. Okay, so doon sa mapagkwenta ang 306, sir? Kanang 306 is pinaagi ka na sa resolution sa tripartite wage board. No? Okay. Kaning niya is mo ka nagibasihan po sa COA resolution na nagmando gyud na katong mga lokal o pang-gobyerno ang sumudan sila casual ibutang nila sa 306. Okay. In accordance with that board rate tripartite board, no? Wage board. So, kung ato, pero prior to that, wala pa na siya, 2012 na siyang COA resolution. Ang prior to ginaana, 2011, girefer na nato na siya sa DBM kung na-increase na nato ang mga casual. Okay. O dito, naman yung mga classifications kung sa mga regular employees. Hindi ko sila kung pwede yun kung pinakaubos na lang na rate sa municipality. At least, katong regular employees sa pinaka-6 class municipality, pinakaubos pa yun, at least, mapibadawat sa itong casual. So, there is no employer-employer relationship kami sa kaning casual. Okay. So, pagkita nato dito, kita tanaw ko great, mauni, umutan na dahil ang BBM kung asa ang illegal na rate, asa na class, dapat sa city, sa municipal, Okay. dito, o sa class ng mga city, highly urbanized, city, uban pang mga class. Hindi ko siya nakita na ko sa the rate of 200 pesos, nagyatag pa ito sa ating 1998 pa. So kayo ko nga, wala man din rate direct ang illegal, wala class man, way class. Buto sa mga way class ang rate nato dito, kaya nga, wagay, pinakaubos yun. Okay. Yadto ko sa COA kung maunsaba, hindi ng COA na aming plano ka ng 2012. Kaya kung ma-establish lang ang regional tripartite wage board na rate, then we will follow ang casual. Ito na si 2012. So, Ang tawag nato sa pagkarino na tugkong siya, pag-re-elect nato karong 2013, una nato naghihimo pag June, July, August, September, nagpasabang ko isa ka resolusyon na giauhag nako ang vice mayor o ang ating mayor na tagaan og rate increase ang ating mga casual to 306 in accordance na atong COA resolution. So, pag tinuod na dawat sa mga nag-isa ka opisina, pero ang question is, dili na-implement kay walay governing ordinance. okay. So, at least, sir, no, sa DCSIS, katong sa mga kabututulog ko namin na 16 years ang 200, karoon na from 200 na hindi na siyang 306. So, dako kayo itabang sa itong mga empleyadong casual at contractual sa City Hall. Ang kalipay lang yun sa mga empleyado, bisan pa sa sektor o sa gobyerno, kanang lagi subject to increase ang ilang sweldo kay gagtaas mo ang presyo. Yes, sir. Kaya ako na-empleo mo ko sa kaning ICC sa una iligasyon. O gani ka na si Mr. Urot, si Usting, na siya sa LCP sa una. O magkaubang yun kay presidente na siya sa union. Kaya magkauban ni o makita gin ako dako yung kalipay gani sa private sector kung matagaan na sila increase, no? Labi na ka sa casual in 19 years or 16 years, igo pa sila taga-increase. Okay. Yung ora po na atong ibutang sa labi ng pagpaningkamot sa Sangguniang Panglungsod, magit po na mong ibiling legacy. Okay. Yung kaso usab nga, the-increase na po ang tripartite wage board's rate, no? Na na-increase ng 306, suppose, kung pahingon sa 320, then we are bound na din na pamungon ng COA nga this is subject to a subsequent increase as prescribed by the kaning regional tripartite wage board. So, subject po siya sa increase. Okay. So, when it comes to availability of funds, nag-supplemental budget nito karon o na-aprobahan na katong supplemental budget. Okay. So, if ever na another supplemental budget, then we will not hesitant, the Sangguniang Panglungsod will not hesitant to grant another fund for the
para magamit yapon for that increase. Okay, so gamay gid kita ang oras sa Sir Bon, no? Wala na makoy mapangutana basig napakay sa ipabot namin sa to ang katawan dinhi sa Iligan. Well, ang ato lang paningkamutan ang ato labor sector ug ang ato ang mga casual employee o ato ginauton nga sama sa karon sa madunggan nato nga nagatong kamot na pud ang ato ang congressman, ang ato ang mayor, ato ang vice mayor, ang mga konsyal na mo balik na pud unsa ang NSC. Then that will be the time na ang magkuhan po nato, ma-uplift nato ang ato ang mga different labor sectors din sa Iligan. Sa private kay mo-follow maguna ang NSC gani, murag domino na maguna siya. Kaya kung mabuhi ka ng NSC, mabuhi na po ng RCP kaya supply ng produkto to silang kiln. So inaot nga ma-successful ka na para usab ang mga private sectors matumatabangan. Okay. Dagan din salamat Sir Bon, nakauban ka sa tuwag na ng Straight Report. Okay, thank you po Chris o may buntag o mabuhay Iligan sa ato labi na sa katong kapamati karon sa atong kanilang suking sa terminal. Okay. Straight to the point. Mga kasama si City Councilor Bong Abrigano Jr. Tango Chairman sa Komite on Labor sa una na sa Konseho. At sa paminaw mga kasama ang pamayaga sa wala magpalang empleyado sa City Hall din kalipay ang pag-increase sa ilang sunan gikan sa 200 pesos na sa 306 pesos. Pinatol sa to ang personal na pati ginabi kagapong adlaw. RMN Investigative Report. 306 pesos ang sulan sa mga casual o kontraktual sa City Hall gikalipay sa mga empleyado. Mao kinang gibutyag sa wala magpalang empleyado sa City Hall man nga naaprubahan sa sunggudan panlungsod. Ang 306 pesos nga sulan karon gikan sa 200 pesos gani isip usa ka single parent ug adunay mga anak nga gipaskwela nabuhat niini nga makapaeskwela sa iyang mga anak karon nga 200 pesos pa ilang sulan. Busa ilang gikalipay nga gikan sa 200 karon moabot na nga to sa 306 pesos ilang sulan. Dugang panini nga bisan kwintahon ilang pang-adlaw-adlaw nga panginhangdanon. Kulang gyapon ang 306 apan sa iyang bahin kung nakaya nila nga mabuhi sa ilang sulan nga 200 pesos. Mas gikalipay pa sa nila karon nga himuon na kining 306 pesos. Saka solo parent no dahil adunay mga anak na nag-eskwela o adunay mga galastoon sa panimalay. Ang 306 kulang ra gyud. Pero kung mapabiling gyapon siya nga 200 gyapon sa sama sa naandan, 200 sarado ang minimum ang naandan nga 200 pesos per day. Any increase is absolutely welcome. Malipay yun, bisag pila nga increase from the 200 pesos. Malipayan yun gyapon ang mga kasyong nga mudawat. Hopefully yung karon na increase. Hindi siya paigo, pero at ako yung ganina, malipay may bisag pila nga increase na sama. Increase lang siya from the 200 pesos. Ang tingog sa wala magpilang empleyado nga hinabi sa radyo mo nationwide. Kasama mo sa City Hall, Jessica Chris Kinabato, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Straight to the point. Kaya kasama mo to ang pamayaga sa wala magpilang empleyado na to ang hinabi kagapong adawa. Kalaban sa pag-increase sa sueldo from 200 pesos na to sa 306 pesos. Apelo sa naprobahan nga ordinansa sa Konseho. Straight to the point. Yung mga kasama, kauban na tayo sa mga Joseph Dahil gikan sa Pikas Linya, kauban na sa mga to ang inahan sa barangay Pugaan, si Kapitan Maris Amit. Straight to the point. Okay, kasama si Chris alang sa dugang reaksyon, dugang opinion sa itong topiko karon, kauban na to karon ang inahan sa barangay Pugaan, Barangay Kapitan Maris Amit. Okay, maayong buntag sa imo ha Kapitan Maris sa Pugaan na ayon Adong Gutierrez. Yes, Chris, maayong buntag ka kanina sa tanang listeners nato sa kahanginan sa DXIC. Okay. So, sa ito ang mga sinutama na karoon na buntag kap no, reaction na sa ito ang sinutama sa 200 pesos na sulan sa tanang kasyol o kontaktual na empleyado sa City Hall karoon na naprobahan na ang ordinansa sa Konseho na siyang 306. Insakto lang ba siya na sulan sa ito ang mga casual empleyado sa City Hall? Yes, kabayan Chris ato ang issue karong buntag sa sulan sa ato mga casual di na ay uminto from 200 na to sa 306. Dako ka na igatabang sa ato ang mga casual employees sa atong dakbayan Chris. Kay it's about time at kung di ko masayop mo mga around 16 years na 200 ilahang ko ang sulan. Yes Chris, nga 200 pesos ang sulan sa casual matagbulan. So karong mga higayon na giaksyonan sa ato ang sangguni ang panglungsod, inubanan po din niya na sa pag-aprobal sa ato ang executive
mahinaot gid na nga ma-implementar mahatag na sa ato mga casuals. Okay. So, daghang kayong salamat Kapitan Maris Ami. Tumasig na ang kayo gusto ipalit nga mga mensahe para wagad sa ato ang mga kigabaan. Sa tanan nato mga listeners, labi na sa ato ang mga pinalangga butang mga lumulupli sa Pugaan Chris, makananayon ang ato ang mga pag-abag, ang ato ang mga programa sa barangay, inubanan sa konseho sa Barangay Council sa Pugaan Chris. Di na sila magpanukong mo duol po sa atong buhatan. Thank you kayo sa kaygayinan ni gatag ka nato Chris, may buntag ka kanimo sa tanang listeners. Okay, daghang kayong salamat Kapitan Maris Ami sa Barangay Pugaan. Kasi ang Joseph. Okay, kasama mo sa Barangay Pugaan, Joseph Dawi, tatak, Aramen. Radyo mo, nationwide, straight to the point. Mga kasama, wala na kita igwang oras sa tuang programang Straight to the Point. Sa alang sa tuang hismutanan ko rin sa pinabaan sunan na 306 pesos mo sa mga casual at contractual na empleyado sa kagaman ng lokal. Subay sa napinang ordinansa sa konseho. Straight to the point. Mga kasama, wala na tayo igwang oras. Masunod ang binayran na programa sa alang social media hanggang sa alas 9. Binigyan ko na sa tuang sinyang kaon ng DX sa Singligana. Sa ngalan ni kasama ni Amil Indero, inuman, pwede na ito kanyanina sa itong first version sa kasamang Jimar Kabandaya. Kino sa kasamang Jessica Grace at Pinabato. Tatak, RMN. Radyo mo, nationwide. Oras sa tatak alas 8:39 sa buntag. Oras sa hapon kanina sa mga pinga sa Biyog. Sa Biyog, Pimenhaga Pilites with the Lean Plus Technology ang pitong premium foods. Tatak, RMN. Ang network na may pinakamaraming number 1. RMN ay siya ring network na number 1 muli sa Iligan. DXIC 711, RMN Iligan. Muli ang lumabas na numero 1 sa latest Kantar KBP RRC survey. DXIC 711, RMN Iligan. Number 1 again. Taon-taon niyo na po kaming binibigyan ng karangalan na kayo'y aming paglingkuran ng buong puso't katapatan. Taon-taon nang walang kapantay ang suportang inyong bigay. Kaya't salamat ng marami. Muli at muli at muli. Kayo ang numero 1 dahilan kung bakit hanggang ngayon tayo'y magkasama. Salamat, Iligan! Mula sa inyong mga kasama sa numero 1 muli, 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 DXIC 711. Tatak, RMN. Sa radyo mo, itatak mo na! Itatak mo!